kasi Arnold Clavio, pagka po may pinag-usapan na mga hindi bayarang media, nililinaw ko wala akong binibintang na kayo ay bayaran. Sinasabi ko nga, hindi kayo bayaran. Okay, pag sinabi pong hindi bayarang media, ang unang pumapasok sa isip ko si Arnold Clavio. Alam niyo po kasi, kami, ano na rin kami, di ba? Ayaw man namin, bilang vlogger, ano po kami, kinuha po kami, parang media na rin kami. Kasi nagtatrabaho na kami sa media company. At kahit papano, lagi kaming pinaalalahanan ng producer namin. Hindi kami pwedeng bilang media, bagamat may biases kami, aminado kaming may biases kami, pro Duterte kami, pro Marcoleta kami. Bagamat may bias kami, hindi namin pwedeng isantabi yung kabilang panig. Kaya ayaw man namin, doon po pag nagpo-program kami sa Birada Aguila, sa SMNI Radio, ayaw man namin, binabalita pa rin namin yung mga nangyayari kay BBM, binabalita pa rin namin yung mga sinasabi nila Anticler, yung mga proyekto ng pamahalaan. Kasi, ganun po ang media. Lagi pong two sides ang pinapakita. Kami sampid lang Arnold. Sampid lang kami sa larangan ng media. Ng media practice. Semi-media lang kami. Pero kayo talaga, nag-aral kayo dyan, di ba? Yan talaga yung, ano nyo, yan talaga hanap buhay nyo. Hindi mo rin maunawaan na dapat both sides pinapakita nyo. Kaya ikaw ang definisyon namin ng mga hindi bayarang media. Tignan nyo, ang sinabi niya naman ngayon. Kasi araw-araw po siya nagpo-post ng banat kay Marcoleta, banat sa mga Duterte. No? Para na siyang si Anticler. Eto po, kung sabi niya, kung meron dapat sisihin si Senator Rodante Marcoleta sa nangyari sa kanya, hindi ang ombudsman, hindi si Boying Rimulya, kundi ang kanyang sarili. Tignan nyo. Hindi daw si ombudsman ang dapat sisihin. Kasi sinisisi po, dinedirekta ni Marcoleta, sinasabi niya. Kaya ako may kaso, dahil yung ombudsman sanay na magbendalo. Gusto talaga siyang ipakulong. Yan yung sabi ni Marcoleta. Kahit wala po dapat kaso si Marcoleta. Mamaya Arnold, ipapakita namin sa'yo kung bakit walang kaso. Basahin muna natin yung sinasabi ni Arnold. Okay. Inamin din ni Marcoleta na natanggap niya ang 75 million piso noong Enero 2025 kung saan siya ay nakaupo bilang kongresista. Sa kanila, kinakatkong niya di ba? Parang ang sama nga naman. Kongresista ka, tumanggap ka ng 75 million? Bakit ayaw mo ituloy, Arnold Clavio? Kung bakit siya tumanggap? Para saan yun? Nakaw ba yun? Clavio, corruption ba? Ninakaw niya ba? Binulsan niya ba? Pag tinuloy mo yan, Clavio, yung sinasabi ni Marcoleta, para saan yan? Para saan yan? Para yan sa kampanya, Clavio. Pero pinuputol niya di ba? Nakatanggap. Pag pinutol mo, masama. Ganyan po sila Lagi pong pinuputol. Masama nga naman. Kongresista ka, tumanggap ka ng 75 million. Pero pag tinuloy mo, tumanggap ka ng 75 million na campaign donation. Lahat, inaalaw po ba? Ito ang tanong, Clavio. Illegal ba? Ipinagbabawal ba ng batas ang tumanggap ng campaign contribution? Hindi. Hindi pala ba doon? Oo. Inaalaw po ng batas yan. Paano po mga ngampanya yung mga yan kung walang campaign contribution? Alangan naman pera nila. Bilyon po ang ginagastos. Siguro,
Yung pinakamalaking gumastos sa mga senador, bilyon ang ginastos. Sa kampanya pa lang. Ibig mo sabihin, pag bilyonaryo ka, ubusin mo dyan sa kampanya. Di na, kaya nila pinuputol, marunong eh. Kaya ang sinasabi lang ni Clavio, umamin si Marcoleta na tumanggap siya ng 75 million noong siya ay congressman. Sabay, sasabihin niya yung batas. Tignan nyo ha. Kita nyo mag-present, marurunong talaga eh. Magaling to si Arnold Clavio eh. Hindi niya po sinabi na yung tinanggap ay para sa campaign contribution. Pero lahat tayo, buong mamamayang Pilipino, alam na yun ay para sa campaign contribution. Magmumukha lang masama pag sinabi mo na tumanggap siya nung congressman siya ng 75 million. Pero hindi nyo tinutuloy. Yung sinabi ni Marcoleta, tama, inamin niya ni Marcoleta. Pero yun ay contribution sa kampanya. Kaya kayo sinasabing selective eh. Tuloy natin ha. Ano natin, ituloy-tuloy natin para makita nyo po yung panlilinlang ng mga katulad nito. Bakit ko po ini-specify si Clavio? Isa po si Clavio sa pinakamatalino sa media eh. Yung iba po, parot lang yan eh. Nagbabasa lang po yan eh. Halos ganito rin po ang sinasabi ng buong media. Kaya inahalimbawa na natin yung pinakamatalino ng bumabanat. Okay. Tuloy po natin. Pag tuloy-tuloy natin yung sinasabi ni Clavio, inamin din ni Marcoleta na natanggap niya ang 75 million piso noong Enero 2025 kung saan siya ay nakaupo bilang kongresista. Sa batas, bigla niya ipapasok yung batas. Sa batas, Republic Act 6713, nakasaad na bawal ang soliciting or accepting gifts, e.g. money or expensive items in exchange for favors related to their official duties. Kita mo na, binasa mo yung batas. Republic Act. Alam niya pa kung ano yung batas na babasahin, di ba? Ayan, Republic Act 6713. Bawal tumanggap ng regalo. Pero, hindi mo nakatkong to. Di ba? Ano nakalagay? In exchange for favors related to their official duty. Clavio, nakalimutan mong i-splice yung batas. Bawal kang tumanggap ng regalo in exchange of favor. Patutunayan ng nag-aakusa na may hiningi yung nagbigay kay Marcoleta ng pabor. In exchange of favor. Halimbawa, Clavio, yung kinakaso kay Chis, ang nagregalo sa kanya ay isang kontraktor. Tapos, makikita na maraming kontrata. Halimbawa lang to, hindi ko alam kung ganito. Ganun yung pagkakaintindi ko eh. Kontraktor siya, nagregalo siya kay Chis Escudero, tapos may mga kontrata siya, kasi si Chis Escudero at that time ay gobernador, di ba? So meron siyang mga kontrata sa gobyerno sa Albay ni Chis Escudero. Yun po yun, pwedeng patunayan na merong change ng favor. Hindi po, matalino nga po si Clavio, hindi po siya Kaya nga natin tinatapatan yung katwiran nila eh. Ng katwiran din eh. Kasi po maraming nalilin lang sila. Okay, ibig sabihin, pinutol niya, may nagbigay sa'yo nung ikaw ay congressman. Tanong, anong pabor yung hiningi? Contractor ba yan? Si Marcoleta ba meron siyang in-insert na binigay niya ron sa nagbigay ng 75 million? O walang pabor, di ba? Kasi campaign contribution. Kasi hindi mo tinutuloy yung sinabi ni Marcoleta. Campaign contribution yun. Tanong,
Pwede ba yung campaign contribution? Ayon po sa ombudsman, bawal ang magregalo maliban sa campaign contribution. Mamaya, papaliwanag natin yung kay Clabano. Ha? Dito muna tayo kay Clavio. Mamaya na kay Clabano. Sino naman si Clabano? Siya po yung assistant ombudsman. Kinakailangan po, no? Nililin lang nila tayo. Dapat ipakita po natin sa tao na hindi tayo nanlilin lang. Tayong mga Duterte supporters, tayong naniniwala kay Marcoleta, alam natin yan eh. Si Marcoleta ang pangunahing naghabol sa mga magnanakaw. Ngayon siya na inuusig. Di ba ganyan naman? Yung 18 ex-Marines, sila po ang nagbibintang na nag-deliver. Ngayon sila po may kaso. Yung mga dinilibera nila ng maleta, walang kaso lahat. O, eto naman po. Ang natanggap niya ay higit sa 50 milyong piso na ipinagbabawal din sa plunder law. So, nagbanggit na naman siya ng plunder law. Pero hindi niya binasa, hindi siya naglagay ng probisyon ng plunder law. Sinabi niya lang, nakatanggap siya ng 50 milyon, plunder law. Oh, ipinagbabawal daw sa plunder law yung pagtanggap ng 50 milyon. Clavio, pag tumanggap ka ng campaign contribution, pwede. Oh, mamaya, iisa-isayin natin to. O ngayon, kaya kung meron siyang dapat sisihin ay ang pagiging taklesa niya. Si Rodante Marcoleta daw, taklesa. Kasi kung di tayo nagkakamali, sinabi niya yan, pinaliwanag niya yan, doon po sa kanyang programa sa Saganang Mamamayan. Pinaliwanag. Taklesa daw po si Senator Marcoleta. Ngayon, sinasabi na hindi, he incriminated himself. What hindi, no? Kala mo talaga alam eh. Kaya madali sa ombudsman na sampahan siya ng kaso.